Ngayon, mga bossing, pag-usapan naman natin yung mga nanalong kandidato. So, ayan yung mga nanalong kandidato. Pang-12 ayan lang nanalo, si Lito Lapid, si Cayetano, si Soto. Actually, kaya sinabi ko lang yung mga, yan, si Lacson, si Soto, sino pa ba yung nanalo? Ayan lang nanalo 1, 2, 3. Apat yung nanalo. Actually, apat pala yung nanalo, hindi pala 3. Mas lamang naman sila. Kaya lang, malalaking pangalan yung nilaglag ng amo nila. Kaya wala sila. Sino ba natalo sa atin? Hindi naman kilala yung mga kandidato natin, di ba? Pastor Apollo Kibuloy, ngayon lang tumakbo. Tapos, ang dami pang mga black propaganda sa kanya. Ang alam ng tao, rapist yan. Buti nila, nabago natin isip ng mga tao. Itong, sino pa? Sila Lambino, sila Hinlo, si Jimmy Bondok, bago lang din. Si Vic Rodriguez, bago lang din. Hindi ba? Muntik-muntikan pa nga makapasok mga yan. Bago lang yung mga yan. Dapat ka nakapasok yan. Kung siguro, malinis lang talaga yung halalan. Sigurado, pumasok yung mga yan. Yung mga kandidato nyo, ang lalaking tao niyan. Ang yayaman yan, lalaking pangalan. Mga dati ng mga nakaupo yan, hindi nanalo. Ganong kamalas si Bongbong. Ganong kamay balat yun. Ngayon, pag-usapan natin mga bossing, yung palagi kong sinasabi sa inyo na nakalamang tayo pagdating dito sa eleksyon na to, na kahit na ang nanalo sa PDP laban ay tatatlo plus 2, bali nga nangyari 5, kahit di 5 lang yung nanalo dito sa mga kandidato natin, ang kailangan lang natin siyam, okay? Kailangan natin siyam na kandidato na senador para bumoto sa impeachment ni VP Sara. Yun ang pinaka-importante, yung impeachment ni VP Sara. Kaya nga, masaya na din sila Pastor Kibuloy, yung mga sila JB Hinlo, sila Jimmy Bondok, masaya na rin sila kasi nag-gain sila ng experience, although natalo sila, pero yung main objective natin, which is si VP Sara, hindi ma-impeach, napakalakas ng chances natin. Ipapakita ko sa inyo kung gaano tayo kalakas, ha? Ipapakita ko sa inyo kung gaano tayo kalakas. Ayan. Ayan. Ganito tayo kalakas. Okay? Ito yan mga bossing, magkakaroon ng impeachment. Ito ang magiging itsura ng impeachment. Kailangan lang ni VP Sara ng siyam na boto para siya ay manalo sa impeachment. Ilan tong nasa kanya? 3, 6, 9, 12. Currently, doon sa mga nakaupong mga kandidato at saka yung mga kandidato na nanalo, so total of 20, I think 24. Total of 24 na mga kandidato yan, na mga senador. Pag hinati-hati mo yan, sino ang mga papabor kay VP Sara? Ayan, kaya nga sabi ko sa inyo si Camille Villar, si Amy Marcos, yung shopping na yan ni Inday Sara, napakagaling kasi nanalo So, parang lumalabas dito sa mga kandidato na kumandidato ngayon, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 na mga kandidato na nakuha. Meron tayong 6 na kandidato ang nakuha natin doon sa mga tumatakbo ngayon. Actually, hindi lang 6, 7 yan. 7 dapat yan. Ito kasi nandito si Bam Aquino. Nakikita nyo dito sa gitna, sa may swing. Nandiyan si Bam Aquino. Nilagay lang siya sa swing. Swing meaning yung gigitna. Sa current na setup, sa lumalabas na itong si Bam Aquino nilagay sa gitna. Pero hindi. Si Bam Aquino dito yan sa magiging mapupunta yan sa anti-impeachment. Bakit? In-endorse yan ng Iglesia ni Cristo Diba? First time kang in-endorse ng Iglesia ni Cristo. Ayaw ng Iglesia ni Cristo ng impeachment, tapos papabor ka sa impeachment. So itong si Bam Aquino, it's either mag-inhibit yan or dito yan sa anti-impeachment. So ilan na anti-impeachment natin? 13 na. So panalo na tayo kaagad. Bakit? Itong si Villanueva. Actually, ito si Villanueva, ayaw nga nito ng ng impeachment. Si Loren Legarda, Tito Soto at Lacson, dati pa namang mga trapo yan. Laging nasa gitna yan, hindi yan nagkukompromiso. Ito si Wing Gatchalian, re-electionist yan. So, doon na yan pupunta kung saan nakikita niya, makikinabang siya.
Itong si Erwin Tulfo, traidor talaga yan. Ito si Ben Tulfo, ito si Rapi Tulfo, re-electionist, pero alam din natin na Marcos na yan. So si Kiko Pangilinan, hardcore, anti-Duterte yan. Dito Lapid, parang ano lang yan, parang spongha yan. Kung saan, oo lang ng oo yan. Higop lang ng higop yan. Ito si Chis Escudero, alam natin, nasa grupo ng mga Marcos yan. So magiging pro-impeachment yan. Yan si Risa Ontiveros. So pero kung titingnan mo, aanim lang sila. Pwede pa ngang ito si Rapi Tulfo o kaya itong si Chis Escudero biglang gumitna dahil electionist mga yan. So with this, ito yung makukuha natin syempre si Robin Padilla, atin yan. Ito si Jinggoy Estrada, natural, ayaw niya ng impeachment. Di ba? Ayaw niya ng impeachment. Ayaw din yan nung ginawa nila kay Pangulong Duterte sa ICC. Kasi naging biktima sila nun parehas ito naman si Jinggoy, kapatid niya si JB. So syempre, parehas silang tatay. Common denominator, yung tatay nila na-impeach at saka napatalsik noon. Di ba? Ayaw nila yan. Dalawa na. Ito naman si Cayetano. Alam naman natin talaga na ang puso nito Duterte. Syempre si Villar din. Siyempre si Cayetano tsaka kapatid niya magkakampiyan. Si Villar tsaka yung kapatid niya magkakampiyan. Bongo, Bato, tsaka si Aimee and Marcoleta, alam natin, anti-impeachment yan. So, nagtagumpay tayo mga bossing. Kaya ang tamlay. Kaya sobrang tamlay ng mga buwaka ng shit. Na mga kandid na mga vlogger sa kabila. Kasi alam nila yung pag-asa nilang si VP Sara mawala sa landas nila. Putang ina pagdating ng 2028, iisa-isahin sila. At kapag si Inday Sara hindi na-impeach po siya, alam na nila ang mangyayari. Pag hindi na-impeach si VP Sara, yari kayo. Lahat yung mga kandidato niya, pati sa Congress, putang ina, unti-unti yan. Kulay green na lahat yan. Baka magpagawa ng green na barong lahat yan. Kasi nga, alam na nila na si Inday Sara will become the next president. So lahat yan magpapalapad na ng papel kay Inday Sara. So paano na? Putang ina, wala na yung mga nagbabayad ng mga vloggers. So paano na ngayon ang sweldo ng mga vloggers? Natalo na yung mga nagbabayad ng mga talent fee ng mga vloggers. Paano na yan? Putang ina, wala na kayong trabaho. Mga patay gutom na naman kayo. Balik na naman kayo sa mantika at saka toyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tangina, akala niyo siguro dahil malakas kayo ngayon, tumatamasa kayo ngayon, panay kabig kayo. Tapos puta siguro mga one day millionaire ang mga putang ina. Yung mga dating patay gutom na vlogger, may mga sasakyan, nakakondo na. Putang ina, biglang magbabago, magsishift. Pinadama lang pala kayo, pinakaral lang pala kayo, 3 taon, putang ina, wala na. Tapos biglang pang, Inday Sara, susunod ulit, Duterte ulit yung president. Nako! Putang ina, baka maging baka magkalakal na lang yung mga vlogger ni BBM Ayun na, baka mga lakal na lang kayo. So ngayon, may nagbalita ka sa iyo, Boss D, alam mo, putang ina, manood ka sa kabila, yung mga vlogger nila, puta wala nang sustansya. Ang tatamlay. Sabi ko, syempre, putang ina, mawawala na yung sustento nila Mawawala na yung sustento nila. Tsaka magiging bulletproof na si Inday Sara pag nanalo siya sa impeachment. Wala na, kahit anong ibato mo kay Inday Sara, kahit anong iyak mo, wala na, hindi na yan tatalab sa kanya. Unti-unti na yan lahat. Financer, lahat ng mga tao, lahat ng mga politiko, lahat yan didikit na kay VP Sara. Puta, wala pang makakaliwa. Natalo na yung mga maiingay na makakaliwa sa Kongreso. Paano na? Tangina, sabi ko nga sa inyo, ang bilis ng karma. Napakabilis ng karma, mga bossing. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan,
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong